Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Malolos, Bulacan para sa latest sa nangyaring pagbagsak ngayong hapon ng isang helicopter sa isang fish pond. 6 ang sakay ng chopper, 3 ang patay, kabilang ang isang kilalang negosyante sa Central Luzon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 12:28 p.m. nang mag-take off sa NAIA General Aviation Hangar ang private helicopter. Papunta po sana ito sa San Fernando, Pampanga. 12:47 p.m. nang mag-crash ito sa palaisdaan sa Barangay Anilao. Nakita pa ng isa sa mga residente sa lugar na nagpapaikot-ikot ang helicopter bago bumagsak sa palaisdaan. Ayon pa sa residente, malayo pa lang sa palaisdaan, napansin niyang tila hindi normal ang lipad ng chopper. Nagtulong-tulong ang mga residente na sagipin ang 3 sakay ng helicopter. Isinugod sa ospital ang 3 biktima pero idineklara silang dead on arrival. Sa ulat ng Super Radio, DZBB, kabilang sa nasawi ang negosyanteng si Levi Laos. Siya ang chairman ng Laos Group of Companies at kabilang sa mga negosyo nito ay ang TV station sa Central Luzon na CLTV 36, kanyang bodyguard na si Wilfran Enteban at pilotong si Everett Coronel. Patuloy ang investigasyon kung may iba pang sakay ang helicopter. Nasa likod ko lang po, mga kapuso, ang fish pond dito po sa Barangay Anilao sa Malolos, Bulacan na pinagbagsakan ng private helicopter ngayong hapon. At ayon po sa mga residenteng ating nakausap, sa gawi pong ito, sa likuran ng pwesto ng ating cameraman, nagmula ang chopper at biglaan biglang dumausdos ang lipad ng chopper. Bumulusok hanggang dyan na bumagsak sa palaisdaan na yan, mga kapuso. Ang una pong mga rumisponde ay ang mga residente dito po sa Barangay Anilao. Kasabay ng kanilang pagtawag sa pinakamalapit na fire station. Sila na po ang lumusong sa palaisdaan ng sugpo na iyan. Mano-mano nilang nilapitan ang chopper hanggang sa ma-penetrate ang loob nito at isa-isa na pong inilabas ang 3 sakay ng private chopper na iyan. Kahit medyo may kalaliman, mga kapuso, nagawa po ng ating mga kababayang sumaklolo na maitawid ang mga biktima ng chopper na iyan hanggang sa marating nila dito po sa kalsada. Tiyempo naman, mga kapuso, na noong mga oras na iyon ay dumating na rin ang ambulansya mula po sa tinawagang Bulacan Rescue at Bulacan Bureau of Fire Protection na isugot, mga kapuso, kaagad-agad ang mga biktima sa Bulacan Medical Center pero kinalaunan po ay idineklara ring dead on arrival. Nakakuha po tayo ng eksklusibong video ng mano-manong rescue operation sa mga sakay ng bumagsak na chopper kanina. 2 po sa 3 biktima ang unang nailabas at naiahon mula sa palaisdaan. Tulong-tulong po ang mga tao para mabitbit nila sa kalsada ang mga biktima at mula nga po rito sa lugar ng Barangay Anilao, isinugod na ng rescue team ang mga biktima sa Bulacan Medical Center. Kaugnay po ng pagbagsak ng private helicopter na yan, kumuha tayo ng karagdagang pang mga kwento. Makakausap po natin ang isa po sa mga residente, siya po yung testigo at unang responde dito po sa chopper crash, si Ginoong Jonald Borlongan. Ginoong Jonald, magandang hapon. Welcome sa QRT. Ano po ang pwede niyong ma-share ng mga kwento kanina, sir, nang masaksihan niyo yung pagbulusok ng chopper hanggang sa kayo na po sumama na dito sa rescue operation? Bali, galing po yung helicopter dito. Tapos napansin po namin, umuusok po yung makina niya. Tapos po, bigla po yung LEC, tumilampon sa gawi po doon. Tapos pagbagsak po dito, nawasak po kagad yung unahan. Then, tapos takbo po kami doon. Nakita po namin, lulusungin na po namin. Nagkatubili po kasi kami, baka po biglang sumabog. Tapos po nung nakita naman po namin walang apoy, lumusong na po kami, nakita po namin yung isang nakaasul. Nakalutang na po yung tao. Hinitak po namin pa dito sa tabi ng karsada. Then lusong po uli kami. Nakita po namin yung isa. Hinatak po uli namin dun sa ano. Gumawi po kami dun sa may buntot ng helicopter. Baka po mayroon pang sakay. Tapos may natisod pa po kaming isa. Yun po yung huli. Okay. Sir Jonald, yun ang tatanungin ko, no? Yung pangatlo, saan nyo po siya nakita? Doon na po sa may buntot ng helicopter. So, lahat po, yung 3 mga sakay ng chopper na ito ay nasa labas na? Opo, nasa labas na po. Okay. Yun yung binigay sa aming video,
Dalawa yung una yung nailigtas. Pakikwento nyo lamang kung ano yung nalalaman nyo ukol dito. Bali po yung dalawa kasi, nakita na po namin nagpapalutang-lutang dyan sa fish pond. Okay. Then, yung isa po, doon nakalubog pa. Sila po ba ay may malay pa? Nakakausap nyo pa ng mga oras na Hindi na po kasi may tama po yung isang nakakulay blue. Biyak na po yung ulo dito eh. Tapos yung isa po, magkabilaan ng tama. Yung isa, tapos may tama pa po sa sentido. Hindi ko po alam kung ano yung tumama sa kanya. Okay. Ano po ang ginagawa nyo nung mga oras na bago mapasin yung pagbulusok ng chopper? Nandito lang, lumabas lang po ako ng bahay eh. Kasi po dito yung bahay namin sa kabila eh. Tapos nung nakita nga po namin, umuusok na. Kasi nakarinig ako ng malakas na tunog eh. Kala po na dito sa karsada eh. Yung pala yung helicopter na. Tapos bigla ayun. Yun po yung nangyari. Bago po siya bumulusok dyan, Sir Jonald, anong napansin nyo sa chopper habang siya'y nasa himpapawid pa? Bukod doon sa binabanggit nyo na umuusok, mo? Opo, nabali po yung hélice niya. Tumurit kang gandun po sa kabilang daan, sa kabila po. Tapos yun, bumagsak na po dyan. Pag bagsak ko ba dyan sa palaisdaan, may narinig pa kayong tunog? Sumabog pa ko ba? Anong mai-share ninyo? Ang nakita ko na lang po pag biglaan po kasi yung impact niya wasak agad yung unahan eh. Tapos sinakbo na po namin ng mga dito. Yung mga tao yung kasama ko dito. Agad din na itawag ito sa mga otoridad? Tinawag po nung tito ko sa una po, ang Pombong po kasi ang pinakamalapit na pwedeng tawagan. Tinawag po nung tiyuhin ko. Okay. Tapos yun, sila po ang unang rumispindi dito. Nahango na po namin yung mga tao. Ang feedback ko sa akin ng PNP at ng BFP kanina, halos kumpleto po lahat ng kagamitan. Kayo raw ho ang nag-recover pati ng mga ID, mga dokumento, pati mga alahas at relo ng mga biktima. Pakikwento naman, sir. Kasi po nakita namin nagpalutang-lutang yung mga gamit dyan. Binigay na po namin lahat dun sa mga nag-iimbestiga. Yun po. Tapos yung mga nagdatingan na yung mga responde, yun lang po yung nagpatulong sila. Tinulungan naman po namin. Ang itsura ko, parang nilamukos na papel. Itong chopper, doon ho yan, sa dulo itong pagbagsak. Sa inyo palagay? Sa palagay po, walang mabubuhay kung kahit kanya ng itsura. Sige. Mga kapuso, si Ginoong Jonald Borlongan, siya po yung residente dito sa Barangay Adilao at isa rin po sa mga unang rumesponde sa chopper crash kaninang hapon. Maraming salamat, Sir Jonald. Thank you po. Samantala, mga kapuso, kumuha pa tayo ng karagdagang update dito naman sa investigasyon sa nangyaring chopper crash. Makapiling po natin live ang hepe ng Malolos, Bulacan Police, si Police Lieutenant Colonel Emery Abating. Colonel Abating, magandang hapon. Welcome sa QRT. Latest po sa isinasagawa ninyong investigasyon, sir. As of now po, na-retrieve na po natin yung 3 identified bodies natin. And as of now, we are now trying to mahila ito pong helicopter dito po sa Bangpang for the CAAP na mai-retrieve ito at masimulan po yung investigation nila. Sino ang magli-lead ng investigation unang-una, Colonel Abating, sir? Ang CAAP na po, sir, ang magli-lead and we would just be helping them retrieve the helicopter dito po sa crash site. Alam ko, sir, wala pa tayo halos sa stage 1 ng investigation, pero meron na ho ba kahit paano nabubuo kayong teorya o pagbabatayan ng investigasyon kung anong ugat ng pangyayari? Accordingly po, sa isa po sa ating mga witness, while nakita niyang pabagsak po itong ating helicopter, accordingly meron daw pong isang parte ng helicopter na nalaglag, natanggal. So parang it's a part of the yung hélice niya, which is nung pabagsak, accordingly the pilot is trying to makabawi yung helicopter, but the thing is hindi na nagawa, sumubsob na dire-diretso po yung helicopter hanggang sa medyo tumawag po patagilid. Ang CAAP po ba ay meron nang nabanggit sa PNP? Ito ba ay human error or technical malfunction, sir? Wala pa po nabanggit pong gano'n, sir. Paano sisimulan ng investigasyon? Ano magiging partisipasyon ng Malolos, Bulacan Police? As of now po, sir, mayroon po kasi nabanggit na isang maliit na parang CCTV cam doon po sa part po ng helicopter na isa po sa ngayon sa hinahanap yun. And accordingly, kanina naman po kasi sa mga victims natin, yun nga po, nabanggit nga po ng ating first responder na ganun. But the thing is, upon arriving din po dito sa area, what we have done is immediately po yung tatlo po nating victims, we have rushed them immediately po sa pinakamalapit po na hospital for them to be checked by the doctors. Colonel Abating, yung lalim nitong palaisdaan, sa inyong palagay, ilang talampakan po ito? Medyo gabewang mo siguro to kung makikita niyo po yung ating rescuers. The thing is, if they're trying to baliktarin po yung helicopter, yun po ang mabigat, lumulubog po sila. So it really needs to be pulled by heavy machineries. Ano po ang sabi sa inyo? Paano magiging diskarte, ika nga nila, para ho maitikwas yung helicopter at kung ano pa yung kailangan para sa investigation? Sa ngayon po, nakikita nyo,
pinilit na pong inihila ng isang crane po ang ating helicopter para po ilapit sa Pampang. They are pulling it from the front po nitong helicopter para mailapot lang po sa Pampang, and then we would now be waiting do sa heavy machinery cranes para naman po isang pa sa truck naman po papunta po ng Pasay Feber sa office po. Sa madaling sabi, sir, ipo-pull out ka agad dito? Opo sir, ipo-pull out po. Ang isa sa mga nasawi rito, Colonel Bating, ay kinilala po ng PNP na si Ginoong Levi Laos. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang pamilya o kung sino mang kinatawan mula ho sa kanyang kumpanyang pag-aari? Yes sir, for all I know sir, sa ating po mga pulis po na nasa Bulacan Medical Center, nakipag-coordinate na po yung mga relatives, and the body po ni Mr. Levi Laos ay nakuha na po ng family. Opo. Now heading towards Pampanga po. Colonel Bating, ito po bang chopper na ito ay pag-aari ng pamilya Laos? Inuupahan nila o ano ho nakarating sa inyo impormasyon? Ang nakarating po sa aming information is it's owned by the company. Oho. Yun po yung nasabi sa amin, and pati po yung pilot is empleyado raw po ng Laos company. Kani-kanina lamang, sir, bago kami tumuloy dito sa coverage na ito, may nakita kaming chopper. Parehas na parehas po ng itsura, lumilipad sa ating ibabaw. Ano ho ba ito? Baka may alam ho kayo. Kanina rin ho ba ito? Accordingly, sa kanila din po ata na nag-chinek kung talagang bumagsak at kung saan bumagsak. Ito pong kinasasakyan po ni Mr. Laos. Ano ho sa inyong tansya at ng kaap? Ito ba yung modelong helicopter, luma o ano ho, sir? Medyo bago pa po itong helicopter na to, no? So yun nga, parang kami rin po medyo nahihiwagaan kung ano po ang naging cost ng pagbagsak po ng helicopter. Ano po ang magiging susunod na proseso from here na dapat itong malaman na ating mga kababayan na kasubaybay po? Siguro yun nga po, no, sa ating po mga kababayan nandito, kung meron pa po silang nakita o na videohan about sa pagbagsak, maaari po sana maibigay sa inyong kinaukulan, and yung pong mga iba pong debris ng helicopter. Kung sakali pa may tumalsik, medyo malayo dito sa site, ay maaari po sana na maibigay po sa amin para po may turnover saka for their proper investigation. Yung cause of death ng mga biktima, Colonel Bating, wala pa ho sa ating kamay? Wala pa po, but the thing is, puro body injuries po ang inabot po natin mga victims. Yun na yun. So, sige. Mga kapuso, ang hepe ng Malolos sa Bulacan na PNP, si Police Lieutenant Colonel Emery Abating. Colonel Bating, maraming salamat. Magandang hapon po.